Hello po. Nakikita niyo na po yung nasa screen. Yes po, Pastor. Okay, sige. Good evening po sa inyong lahat. So, bago po tayo mag-start, nire-request ko po si Kuya Joey ang siyang mag-pray para sa atin. Support. Tayo po manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Kami po pinagsama-sama, Panginoon, kung mag-aral, Panginoon. God, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Patuloy na salamat po din sa aming guro, Panginoon, na magtuturo ngayon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapalat, biyaya, Panginoon, sa buong araw, sa iyong pag-iingat, Panginoon. Patuloy na pagpapala mo sa amin. Dear God, sa gabing ito, Panginoon, kami po yung samahan po, Panginoon. Patuloy na tulungan kami ng Banal na Espiritu sa aming pag-aaral, Panginoon. Tuloy nga, Lord God, i-guide mo ang aming pagkapagturo sa gabing ito, Panginoon. Tuloy nga, Lord God, patuloy na ikaw ang gumabay sa kanya sa gabing ito. Hindi po sa mga mag-aaral, Panginoon, maging dalahin kong matuloy na maging maayos yung connection, Panginoon. Patuloy na ikaw kumilos, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Tuloy nga sa ikaw po minabalik. Pinapataas ang puri natin pagsamba sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Okay. So, sige po, ilakas ko lang yung yan. So, okay po yung sound ko sa inyo. Yes po. Okay, so sige. So, start na tayo para makarami. Medyo pagpasensyahan lang ng konti, hindi okay yung boses ko dahil papagaling pa lang yung tonsillitis, medyo may sakit pa ng konti ang lalamunan. Kaya lang kasi baka matambakan po tayo ng ating discussion. Um, Nag-message ako sa inyo kanina, actually last week pa itong ano natin, itong tanong na ibinigay ko sa inyo patungkol sa, oh, dami Open. nang nagpapasa ng sagot. So, patungkol sa covenant comparison chart at saka yung character study between Abraham and Moises at saka yung ibig sabihin ng holiness. So, yun po yung mga tanong ko kasi ibig sabihin kaya ako po binigay sa inyo yung patungkol doon sa covenant comparison at saka dito sa character study ni Moses at ni Abraham kasi dadaanan po natin yung mga pag-aaral natin patungkol dyan. So, uh, ibig pong sabihin ay nakikita natin ngayon kung ano yung kung sino na yung character na ating pinag-uusapan. So nung nakaraan na pag-aaral natin, ang pinag-usapan natin ay tungkol kay Abraham. So ibig sabihin ngayon ang pag-uusapan naman natin ay yung the law, covenant, and commandment. So pagka pinag-usapan natin ito, sorry, mali ang aking ano. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa Abrahamic Covenant. So, ibig sabihin, dahil of course, nandyan na yung Abrahamic and then the word covenant, ibig sabihin, alam na natin kung ano ang tinutukoy pagdating sa Abrahamic Covenant. Tama po ba? Ibig sabihin, ito ay pakikipagtipan ng Diyos doon sa time frame ni Abraham. Ano po? So, yun ang focus natin pagdating dito. Kaya, hindi ba pinag-usapan din natin dito pagdating sa Abrahamic Covenant, yung pangako na ibinigay ng Panginoon sa kanila, yung bawat lupa na tutungtungan ni Abraham, ang sabi ng Panginoon ay kanyang pagpapalain. Ibig sabihin, may pangako ang Panginoon kay Abraham na lahat ng lugar na kanyang pupuntahan, lahat ng panyapak na kanyang matatapakan ay pagpapalain ng Panginoon. So, dito makikita rin natin dito sa Genesis chapter 12, 15 at saka 17, makikita natin dito yung time frame o kaya yung saklaw kung hanggang saan yung mga istorya patungkol kay Abraham. Kaya nga dito, pagdating sa descendants, makikita natin na mayroong mga sumunod.
mga inianak, mga naging inapo ni Abraham. So alam natin na yung anak ni Abraham ay si Isaac at ang anak ni Isaac ay si Jacob. Of course, hindi lang si Jacob ang ibig sabihin hindi lang si Jacob ang naging anak. Pagdating kay Jacob, hindi lang yung tinatawag natin na pag pinag-usapan kasi natin yung 12 tribes, ang binilang lang kasi diyan yung mga lalaki, pero hindi binilang si Dina. Ano po? Dahil sa kanila, kultura kasi sa kanila na walang bilang ang babae pagdating sa kanila. So, ibig sabihin, ang pagtingin pagdating sa mga kababaihan during that time, hindi ito binibigyan ng ganoon na equal authority pagdating sa mga kababaihan. Okay? Okay. So, iyon yung pagdating sa descendants. Pagdating naman sa blessing to all nations, ang sabing ganyan, God promised that all nations of the earth would be blessed through Abraham. Kaya ano yung tinatawag na eternal significance nito noong ipinangako ng Panginoon na yung blessing ay bibigay dito kay Abraham. Ang sabing ganyan, Christians believe this promise ultimately points to Jesus. So, ibig sabihin, yung mga pangako na yon na ibinigay kay Abraham, yung pinaka-end result nito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, makikita natin ngayon na yung pangako ng Diyos ay mangyayari lang na magkakaroon ng katuparan kung ito ay nakalaan para sa tao kapag ka ang tao ay mayroon tinatawag na direktang relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya nga nung nakaraan, ang usapan natin, mahalaga na yung bawat isa sa atin dahil ito ay sikreto ng Panginoon na ibinigay sa atin, mahalaga na tayo ay mayroong relasyon sa ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung passes ng bawat isa sa atin para sa Diyos Amang nasa langit ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya ganoon kahalaga yung tinatawag natin na relasyon sa Panginoong Hesus. Sunod, makikita natin ngayon na mayroon tayong tinatawag na the sign of the covenant. So, kuhanin muna natin. Kasi, kung papansinin natin, sa panahon ni Adan at saka ni Eva, ano yung naging covenant doon? Meron ba kayong nakitang covenant doon sa panahon ni Adam and Eve? Sige nga po. Meron ba kayong nakitang covenant noong panahon ni Adam and Eve? Wala. Sino po yung gustong sumagot? May nakita po ba kayong covenant noong panahon ni Adam and Eve? Parang wala po, Pastora. Okay. Sabi ni Kuya Jerome, meron. O, sino pa po yung gustong sumagot? Sige po, ilagay po ninyo sa comment section. I-type po ninyo doon sa comment section para mabasa ko po yung sagot ninyo. Okay? Okay po, tignan ko yung saglit lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tignan ko po yung sagot. Tignan ko ang mga sagot. Meron, wala. Lahat ng nasa Garden of Eden ay sa kanila. Huwag lamang ay okay. Okay, so tignan natin. Totoo po yun. Lahat ng laman dito sa Garden of Eden ay sa kanila.
Pero ang tanong po natin ngayon, sige, para ma-identify natin kung mayroon ngang covenant doon, kuhanin po natin, ano po ba ang pagkakaunawa ninyo sa salitang covenant? Sige, kuhanin natin. Ano po ang pagkakaunawa ninyo sa salitang covenant? Pwede po ninyong i-type dito sa comment section. Sige po. Ano ang kahulugan ng salitang covenant para sa inyo? Sige po, i-type po ninyo dyan. Commitment, agreement, or binding relationship. Banal na kasunduan between God and man. Agreement between two parties. Promise, agreement or binding. Covenant promise. Okay, dahil kasi sinasabi ninyo na yung covenant is somehow similar to, sinasabi ninyo na yung covenant ay somehow similar to promise. Ano naman po ang pagkakaintindi ninyo sa salitang pangako? O, sige po, type niyo ulit dito. I-checkan ko lang po yung mga sagot niyo eh. Sige, ano naman ang ibig sabihin ng pangako para sa inyo? Favor. Tama ba? Favor. Ano po ang promise para sa inyo? Para makita po natin yung kaibahan. Si Jerome, okay. So, promise ay favor, commitment, or assurance, promise. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Agreement. Joey ay agreement or binding between God and man, a human. Favor, promise, salita ng Diyos na kanyang tutuparin. Commitment. Okay. So, okay, so sige po, kuhanin natin para mas maliwanag sa atin. So sabing ganyan, ano po natin dito sa kuhanin po natin dito, yung dito sa nakalagay na the sign of the covenant. The covenant sign was circumcision, which marked the people of Israel as God's covenant community. So, ibig sabihin, kapag ka pinag-usapan natin yung salitang covenant, ibig sabihin, oo, somehow sasabihin nga natin na ang covenant ay parang pangako. Pero sa Tagalog po kasi ang covenant is tipan. Ano po, yun sa Tagalog yung tipan. So, ibig sabihin, pag sinabing tipan, iyon ay oo, similar to sa salitang pangako.
Pero dito natin makikita, for example, Yung promise. yung circumcision, yung rainbow, yun ay mga sign ng covenant na nagpapakita na Tama. yung salita ng Panginoon ay mapapangyari. Ulitin ko po ha, iyon ay salita ng Diyos na mapapangyari. So kapag ka sinabing covenant, sa ayaw at sa gusto mo, yung sinabi ng Panginoon mapapangyari. O kaya, tama, magkakaroon ito ng tinatawag natin na commitment. At iyon ay sa pagitan, ano po, sa kapagitan ng, tama dito yung sinabi ng two parties. Ang inilagay niya lamang dito ay assurance. Okay? Assurance ng two party. So, ibig sabihin, parang ganito, kapag ka ikaw ay ikinasal, ibig sabihin, dito natin makikita na kapag ka tayo ay nag-sign ng contract, ibig sabihin, mayroon na tayong covenant. Mayroon na tayong pinagsanggang dugo, sabi nga ng ibang salita. Ibig sabihin, sa mamatay ka o sa mabuhay, ibig sabihin, yung inyong pangako, sabihin man natin na pangako, ibig sabihin, mangyayari at mangyayari siya. Okay? Mangyayari at mangyayari siya. Kaya kung papansinin natin, ito ay lasting. Ibig sabihin, forever. Yung covenant na ito ay forever. So, ibig sabihin, hanggat mayroong sign sa atin dalawa, ito ay forever. Kaya kapag ka kinakasal, ano yung mga binibigay I do. ng mag-asawa? Hindi ba meron silang tinatawag na Wow. singsing? Bilang tanda. Okay? Bilang tanda na mayroon silang more than pangako. Okay? More than pangako ang kanilang gagawin. Kaya kung papansinin natin, kapag pinag-usapan natin ang covenant at saka yung promise, mas matindi yung salitang covenant kaysa doon sa salitang pangako. Kasi, bakit mas matindi yung salitang covenant? Ang mayroon kasi doon sa covenant, like for instance, yung, hindi ba mayroon silang tinatawag, ang mga Israelita ay mayroon tinatawag na Ark of the Covenant. Doon sa Ark of the Covenant, saglit lang, meron lang po akong pakikita sa inyo. Ito. Nakikita niyo po ba ito? Hello? Opo. Nakikita niyo po ba? Okay. So, iyan po ang Ark of the Covenant. Tawag po dyan ay Ark of the Covenant. So, ano ang meron dyan sa Ark of the Covenant? Ano po ang mayroon dyan sa Ark of the Covenant? Sabi ganyan, Ark of the Covenant was made for two reasons. Mayroong dalawang dahilan kung bakit ginawa ang Ark of the Covenant. Ang unang dahilan nito ay para dyan ilagay ang alin? Yung tablets na doon naka-engrave yung Ten Commandments of God. Pangalawa, ang function ng Ark of the Covenant, ibig sabihin, kung ang Ark of the Covenant ay nandoon sa habang iniigatan ito ng mga Israelita, ibig sabihin, yung tagumpay. Ulitin ko po ha, yung tagumpay ay ibinibigay sa kanila. Kaya habang nasa kanila iyan, ibig sabihin sa pakikipaglaban ng mga Israelita during that time, nananalo sila. Bakit? Dahil taglay nila iyang Ark of the Covenant. Yung iba siguro iisipin parang ano siya, yung talisman, o kaya ay anting-anting, maaring ganun ang isip. Pero hindi po ganun kasi ano po ba ang significance nitong Ark of the Covenant na ito? Tandaan po natin, bagamat ito po ay illustration ng Ark of the Covenant,
Pero kung papansinin natin, mayroon pong bantay ang Ark of the Covenant during that time. Alin po iyon? Mayroon pong dalawang actually po ang tawag po dito ay seraphim. Okay? Ang tawag po diyan ay seraphim. Ibig sabihin, yung representation of angel in a complete form. Ibig sabihin, kita natin na buong katawan niya. Mayroong paa, mayroong, ibig sabihin, yung pakpak. Pero kapag sinabi natin na cherub or cherubim, iyon ay yung nakikita natin, ulo lang, tapos yung mayroong pakpak. Kaya kung galing po tayo sa Roman Catholic, yung mga churches po nila, makikita natin, hindi ba? Meron doon mga nakakaukit na sculpture na parang may ulap, tapos yung ulo ng anghel, tapos may pakpak na maliit. Tapos yung nandoon sa pinto, yung may hawak ng holy water na tinatawag nila, hindi po ba? Human form na meron siyang pakpak. Ang tawag po doon, yun sa human form na mayroong pakpak, ang tawag po doon ay seraphim o seraph sa English. So, ibig sabihin, nung pinagawa po ng Panginoon ang Ark of the Covenant, iyan po ang itsura ng Ark of the Covenant. So, ibig sabihin, yung mga nakalagay dyan, originally, ang nakalagay dyan ay yung Ten Commandments na nakaukit sa tablet of stones. Nandiyan din po yung tinatawag na tungkod ni Moises. Ano po, dyan din nakalagay. Yung ginagamit ni Moises na iyon yung pinang tawag doon, iyon yung tinap niyang ganyan sa tubig at nag-turn into blood. Iyon din ang ginamit niya noong naghiwalay yung tubig dito sa Red Sea. So, ibig sabihin, mayroong ipinakikita doon sa mga staff na nandoon sa loob niya ang Ark of the Covenant. So, ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon ay nakasama diyan sa Ark of the Covenant. Kaya nga, kung papansinin natin, habang yung lahat ng staff ng Panginoon ay nandyan sa Ark of the Covenant, ibig sabihin, yung tagumpay ay palaging nasa kanila. Kaya kung kukuhanin natin, mayroon tinuturo iyan or tinatawag na eternal significance sa atin, yung Ark of the Covenants. Since ang laman niyan ay yung Ten Commandments, so ibig sabihin mayroon siyang symbolism na ipinakikita sa atin. Yung staff ni Moses, mayroon din siyang symbolism sa atin. Pero alam natin kung ano ang mayroon dun sa staff. Iyon ang ginamit ni Moses para yung ibig sabihin yung lahat ng mysterious ways ng Panginoon ay ipakita dito sa Egypt. So, ibig sabihin, lahat ng miraculous ways na ginawa ng Panginoon sa buhay ni Moses during that time ay nandiriyan sa Ark of the Covenant. So, ibig sabihin, maliwanag na yung pinakikita na yung eternal significance niyan habang ang salita ng Diyos ay kinikip natin sa ating puso. Habang ang presensya ng Diyos, inaalaw natin na siya ay nandirito sa atin. Ibig sabihin yung tagumpay sa bawat isa sa atin ang patuloy nating makakamit. So, iyon ang eternal significance niya. So, ibig sabihin, Ako lang wala eh. iyon ay isang tipan na habang ang Ark of the Covenant, ibig sabihin yung arko ng pakikipagtipan dahil nandyan nga ang mensahe ng Panginoon, yung 10 utos ng Diyos, ibig sabihin, habang nasa kanila iyan, ibig sabihin, yung tagumpay ay nasa kanila. Kaya, pag pinag-usapan natin ngayon, yung salitang covenant, ibig sabihin, mayroong mga bagay na pinakikitang simbolismo sa atin o sign sa atin para mapatunayan natin yung tinatawag na yung tagumpay, yung presensya ng Panginoon ay nasa atin. Kaya balikan natin. Balikan natin ulit. Asa na yun? Balikan natin ulit. Yeah. So, nagkamali yata ako ng binuksan. Saglit lang. Oops.
Daming lesson ni Okay, ha? Pastor. Ah, So, balikan natin ulit ang So, balikan po natin ulit. Ano ba yan? Mali ang nabuksan ko. So, ito po, balikan po natin ulit yan. So, ibig sabihin dito natin ngayon makikita na ang pakikipagtipan ng Panginoon ay mayroon senyales sa atin. Mayroong iniiwan sa atin na simbolo. God the people. Okay? As God. O ano ba sa Tagalog yung sign? Palatandaan o kaya tanda. So ulitin ko, ang covenant ay mayroong tanda na iniiwan sa atin sa buhay natin. Kaya nga ang tanong, ibig sabihin, yung bang tanda na ito ng tipan sa atin ng Diyos, nakikita ba ninyo? Sa buhay ninyo, nakikita ba ninyo yung tanda ng Panginoon sa atin? So, ibig sabihin, nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus, Holy nag-iwan ang Panginoong Jesus ng tanda sa atin. So, ibig sabihin, mayroong covenant ang Panginoon pagdating sa usapin na mayroong senyales ang Panginoon sa atin kapag pinag-usapan ang salitang tipan. So, sa atin, Hallelujah. ibig sabihin, nung tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang Panginoon ay mayroong tandang iniwan sa atin. At ano iyon? Ano yung tanda na yun? Ang sabing ganyan, ang ibinigay na selyo sa atin ay yung selyo ng kaligtasan. Ibig sabihin, alin iyon? Espiritu Santo. Kaya ibig sabihin, makikita natin pag pinag-usapan natin ang covenant sa panahon natin na iyan, walang iba ang tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya kapag tinignan natin, kumusta ka? Kumusta ang Panginoong Jesus sa buhay mo? Pagdating doon sa tawag dito, pakikipagtipan sa iyo ng Diyos. Kaya, covenant is actually Jesus Christ in our lives. Ayun siya. Kaya, ibig sabihin, mahalaga kapag pinag-usapan natin yung salitang covenant. Okay. Ano naman kapag sinabi yung promise? Ano ang ibig sabihin ng promise? Sige nga, pakilagay po ulit dito. Ang nakalagay ninyo ay Favor. Sa akin, favor. pangako, katiyakan ng mga bagay na gagawin. Faith yun. Katiyakan ng mga bagay na gagawin. Sabi ng isa, pagbibigay ng assurance. Sabi ni Kuya Joey, commitment of assurance. Yung 10 Commandments, yung tablet. Okay? So, sige, kuhanin natin. Parang ang promise ata baw eh. Kaya nga, balikan natin ulit yung kasal. Hindi ba? Hindi ba mayroong mga tinatawag doon na pangako, yung sa hirap at ginhawa, sa buhay man o kamatayan, sa kalakasan man o sa kahinaan, ibig sabihin, nandoon ang mga pangako na binibigay. Kaya nga, ang tanong ngayon, kung ganoon pala, pag pinag-usapan natin yung salitang pangako, so kapag pinag-usapan natin ang pangako, ito yung pagde-declare natin ng ating commitment. Okay? Iyon ang pagde-declare natin ng ating mga commitment. So, ibig sabihin, ang fulfillment nito hindi ngayon. Ang fulfillment nito bukas o kaya sa future. So, kung papansinin natin, mayroong time constraint pagdating doon sa pangako. Okay? Ibig sabihin, the near future ang magiging fulfillment nun. Pero kapag dating sa covenant, ibig sabihin, mayroon ba itong limitasyon? Walang time frame. Mayroon ba itong limitasyon? Nung binigay ang rainbow, ang sabing ganyan, dahil iyon ay sign of covenant, nang sabi ng Panginoon, hindi niya na muling lilipulin ang tao sa pamamagitan ng tubig. No time frame. Kaya yun ang simbolo ng rainbow. Hindi niya nalilipulin ang tao o yung kalupaan sa pamamagitan ng tubig. Kaya nga ang tanong ngayon,
ibig sabihin, may time constraint ba yung covenant at saka yung promise? At ang tanong dito, para kanino yung covenant at para kanino yung promise? Nakuha po ninyo? So, balikan natin ulit. Kung ganoon pala, ibig sabihin, kung pag-uusapan natin, balikan po natin ito. Balikan po natin ito, the law, Declaration of commitment. covenant, and the commandments. Fulfilled So, kung titignan in the natin, ibig sabihin, makita natin dito na yung bang covenant, yung law, yung commandment, at saka yung promise, ibig sabihin, mayroon ba itong kinauukulan? Lahat nga ba ng covenant? Lahat nga ba ng promises? Lahat nga ba ng kautusan na ito is intended for all? Ano po sa palagay ninyo? Hindi siya. Is it intended for all? Kaya, meron po sumasagot? Hindi. Sa kausap Okay, ang sabi ni okay, hindi. Tatlo na ang naghindi. Okay. Ang tanong ngayon, bakit sinagot nyo ng hindi? Para sa bayan ng Israel. Yes po, para sa. O sige. Bakit hindi? Pwede pong sumagot yung naghindi? Si Pastora Joanne? Bakit po hindi? Ba't po hindi para sa lahat ang pangako, yung covenant, at saka yung promise? Nahirapan ako Sabi ni Pastor ni Kuya Sandy kung sino daw yung kausap. Uy, hermeneutics yata yan ah. Pinili, para sa mga pinili. Okay? Okay, so kung papansinin po natin, diyan tayo papasok ngayon para makita natin na yung pangako ba ng Diyos, yung bang covenant ng Panginoon, yun bang batas o yung kautusan na binigay ng Panginoon ay para sa lahat ba yon o mayroon specific na taong kinakausap? So ang ano po dyan, tama po yung sino ba ang kausap? Kanino ba yun sinabi? Okay? So ibig sabihin, hindi po lahat, tama yung sagot ninyo na no. Hindi lahat ng pangako, hindi lahat ng covenant, hindi lahat ng kautusan ay para sa ating lahat na sangkatauhan. Hindi po. Ibig sabihin, mayroon pong kautusan, mayroong covenant, mayroong promise, mayroong batas na intended lang para sa bansang Israel. Intended lang sa kung sino man yung kanilang kinakausap. Kaya mahalaga na kayo po ay nag-aaral ng hermeneutics. Bakit? Doon po kasi ninyo malalaman kung para kanino yung kautusan na iyon, kung para kanino yung tipan na iyon, kung kanino ang batas na iyon, kung kanino yung covenant na iyon. So, ibig sabihin, maliwanag na makikita natin na mayroong hindi para sa atin. Ang tanong, papaano natin gagawin na yung mga bagay na iyon, kahit hindi para sa atin, ay pwede natin kuhanin sa atin? So, papaano? Katulad halimbawa noong sinabihan ng Panginoon si Abraham na ihandog yung kanyang kaisa-isang anak. So, ibig sabihin, mayroong yung utos na yon, ibig bagang sabihin ay yung lahat ng panganay na anak dapat inihahandog. Katulad din ba ng utos na ibinigay kay Abraham nung inihandog niya si Isaac? Ganun ba yon? Iyon ay isang halimbawa ng kautusan na ibinigay kay Abraham na kailangan niyang ihandog yung kanyang panganay na anak. Pero ang tanong ngayon, ganun din ba natin dapat sundin yung utos na ibinigay na yon kay Abraham? Ang sagot po dito ay hindi. Bakit? Kasi hindi naman po ganoon ang punto na gustong ipakita ng Panginoon
sa halimbawang ipinakita ni Abraham. Ano yung gustong ipakita rito? Yung puso ni Abraham na marunong sumunod sa binibigay na utos sa kanya ng Panginoon. So, ano ngayon yung eternal significance ang tawag doon? Yung tinatawag natin na applied hermeneutics. So, ibig sabihin, dito natin makikita na yung utos na iyon ng Panginoon kay Abraham na ihandog niya ang kanyang anak, ang ipinakikita nito para sa atin ay yung puso ni Abraham kung paano siyang sumunod sa Diyos. Ibig sabihin, on top of it ng kanyang pagkatao, talagang ang buhay niya ay inilaan niya at ibinibigay niya yung kanyang pagsuko ng pagsunod sa harapan ng Panginoon. Kaya dito natin makikita na perfect example nga si Abraham pagdating dito sa tinatawag na obedience. Kaya kung papansinin natin, yun yung tinatawag na yung mensahe sa atin ng buhay na yun ni Abraham. Hindi yung paghahandog, yung pagtawag ng maghandog si Abraham, ang utos na naka-address para sa atin, kundi ang sa atin doon ay yung tinatawag na makita natin yung eternal significance nun, and that is on how to obey God. So, ganoon siya. Kaya kapag pinag-usapan natin ito, balikan natin ulit ang covenant, ibig sabihin, mayroon siyang ipinakikita na sign o senyales kapag ang Panginoon nagbigay sa atin ng covenant. Nag-iiwan siya ng senyales sa buhay natin. Kaya nga, balikan ko yung mga patotoo ko kung papaanong yung pangitain ibinigay sa akin ng Panginoon pagdating dito sa Bible School. Ibig sabihin, hindi nawawala sa akin yung panaginip na ipinakita ng Panginoon, na ibig sabihin nag-iiwan pala ang Panginoon sa akin ng utos. At yung utos na iyon ng Panginoon, ibig sabihin, sa bawat pagsunod na ibinibigay ko sa Kanya, ibig sabihin, nag-iiwan ito ng marka doon sa mga taong nakakadaupang palad. For example, mayroon mga churches dito o mayroong section dito na nung nagkaroon ng ibig sabihin na pasama sila dito sa Bible school na ito, ibig sabihin nakita nila kung paanong pinagpapala yung kanilang church ngayon pagdating sa edukasyon, dahil nga naging kakaiba sila pagdating doon sa pagtayo. Isang church sa Nueva Ecija ang grabing magpasalamat dahil nga kasi nakita nila yung kaibahan nung nakapag-aral yung mga leaders nila sa church, kasi doon sa isang church, dalawa yung in-enroll nila sa Bible school at naka 2 years na sila. Ibig sabihin, naka-graduate sila ng 2 years dito. At ngayon, ibig sabihin, ayun, nagkaroon na sila ng tinatawag na daughter church. At nagagamit itong mga nakayari na ito sa Bible school. So, ibig sabihin, ano ang iniwan na marka? Ang iniwan na marka sa kanila, ibig sabihin, ayun na nga nakapag-put up sila ng gawain na nagpabago sa buhay ng naging leader na ito, at nakita kung paano yung pagkilos maging sa loob ng church. Kaya tatandaan natin, kapag ang mga bagay na ginagawa natin ay sa Panginoon, kasi yun ang gustong ipakita sa atin ng pinag-uusapan natin na ito sa covenant, sa law, sa promise ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang anumang bagay na ginagawa natin, kapag ito ay command ng Panginoon, promise ng Panginoon, covenant ng Panginoon, makikita natin, nagmamarka siya. Okay? Nagmamarka siya. Nag-iiwan ito ng marka doon sa mga, ibig sabihin, doon sa yung recipient ng mga bagay na ginagawa natin. For example, sige, kayo, sa pag-aaral natin na ito, ibig sabihin, nakikita natin na mayroong nagmamarka sa inyo. Sa bawat lesson na ginagawa natin, ibig sabihin, mayroon mga bagay na nagmamarka sa inyo.
nag-iiwan ang Panginoon sa puso ninyo ng marka mula sa bagay na pinag-aaralan natin. Kaya nga ang tanong, ano yung mga nagmamarka na yun sa inyo? So nakailan linggo na tayo sa pag-aaral, ibig sabihin naka-isang buwan na tayo, papunta na tayo ng 2 buwan sa ating pag-aaral. Ang tanong ngayon, ano ang nagmarka sa iyo? At makikita natin ngayon, yung pangako ng Panginoon na tutuloy na binibigay niya sa akin. Yung tinatawag na covenant ng Panginoon sa iyo at saka ang Diyos, ibig sabihin, bago kang nag-enroll dito, hindi ba meron kayong usap ng Panginoon? May usap kayo ng Panginoon. Ibig sabihin, mayroong inilagay ang Panginoon sa puso mo kung bakit nandito ka ngayon sa AGBICL. Kuhanin natin si Kuya Sandy. Bago ka nag-enroll dito, ano yung covenant mo sa Panginoon? Sige nga, kuhanin ko yung mga covenant. Sa akin po, Pastora, kasi sa discipleship kinakailangan ma-disciple yung mga tinuturuan, mga kabataan kasi ito mga bata. So, ang ano po, kinakailangan ma-equip kasi kulang talaga yung karanasan pa at saka learning sa ministry. Kaya nung nakita ko yung opportunity doon lang po sa Facebook, nakita ko po yan, parang actually gabi ako nag-enroll agad ako nung anong oras na ba yun, parang alanganin nakita ko doon sa Facebook. Nag-enroll agad ako that time. Yung prompt na na parang kinakailangan gawin ko kaagad. Kasi So nga mayroong dahil doon sa prompting, pangangail. tama? Very good ang sinabi mo doon. Mayroong prompting sa iyo. May prompt sa puso mo. So ibig sabihin, sino ba ang gumagawa ng prompting sa puso natin? It is the Holy Spirit. So ibig sabihin, from there, nangusap ang Espiritu Santo sa iyo at nagpapakita na, eto. Kumbaga, hindi man direktang sinasabi sa iyo ng Panginoon, mag-enroll ka dyan. Dahil wala man sinasabing ganon. Pero, yung gesture mo, nung makita mo lang sa Facebook, nagkaroon ka ng willingness to enroll. So, ibig sabihin, nandoon ka sa proseso na mayroong pangako ang Panginoon sa iyo, gagawin sa iyo ang Panginoon, huhubugin ka, at magkakaroon ng transformation sa iyo. It is because of the knowledge that you will receive. Nakita po ninyo? So, ibig sabihin, simula nung nag-aral po kayo dito sa AGBICL, ano po yung mga nakita ninyong medyo nababago sa inyo, Kuya Sandy? Nagkakaroon po kami ngayon ng mga regular na yung paghahayo nga evangelism. Tapos yung pagtuturo ng paunti-unti doon sa mga members, sa mga bata. Pero nagkakaroon ba ng development yung pagtuturo mo ngayon? Meron po. Para sa akin, iba siya noon kasi parang routinary dati na turo, kuha doon sa mga manual. Kuha-kuha lang. Wala pong direksyon yung tinatawag. Saan ko ba dadalhin itong mga batang ito? Saan ko ba sila? Yung dapat maging leader talaga sila. Okay. So, nice to hear that. Ibig sabihin, meron nang nabago. Actually, 1 buwan pa lang, papunta pa lang ng 2 months. Pero, 1 to 5, nasaan ka doon? Nagsisimula pa lang mga siguro nasa hanggang 1.5. Hindi pa masyado. At least merong 1.5, di ba? So, ibig sabihin, makikita mo na mayroon na nagbabago sa iyo. Hindi man ganon kabilis, pero makikita mo mayroong pagbabago. Thank you for the honest answer. Si Pastora Joanne. Thank you, Kuya Sandy. Opo. Okay, magandang gabi po, Pastora, at sa inyong lahat. Sa akin po naman, nung una talaga, gusto ko mag-aral ng Bible School. Kaya lang, yung anak ko po, may anak po akong grade 4. Ayaw niya po ako kasi dito po sa amin, once a month naman po sa Assembly of God. Once a month po, tapos Friday, whole day, and then doon po ako matutulog sa Davao de Oro. Kaya lang yung anak ko, ayaw niya.
ayaw niya talaga, umiiyak talaga siya, ayaw niya mawalay sa akin. Sabi ko, isang gabi lang naman, pero parang ayaw talaga niya. Pero sa akin po, gusto ko po talagang matuto. Kasi po, minsan, nagpipreach po ako sa church. Salitan po kami ng asawa ko kasi sabi niya sa akin, may potential naman po daw ako. Kaya lang, gusto ko matuto. Gusto ko po talagang matuto. And then, yun na nga po, dumating itong opportunity na mag-aral online. So, greenab ko na po yung opportunity hanggang nandito si Pastor Romy. Yung first week po, hindi po ako na-enroll. Akala po ng asawa ko baka na-close na or ganun. I mean, baka puno na yung slot. And then pagdating ni ni DS dito sa bahay, sabi niya, pwede pa naman. So at first po talaga, first week po, parang nag-struggle po ako kasi nahihirapan po talaga akong mag-speak ng Tagalog. So sabi ko sa asawa ko, parang gusto ko na mag-stop kasi hindi ko ma-express po talaga yung gusto kong sabihin. And then, sabi niya, magdasal ka lang sa Panginoon. So yun po, unti-unti po gusto ko talagang matuto. So marami po talaga akong natutunan dito sa mga lessons natin. Kaya lang, siguro hindi ko talaga ma-express ng maigi po talaga. Pero marami po talaga akong natututunan. And then, yung excitement ko po every time na mag-lessons po tayo. At then, excited po ako na marami ako ma-share sa mga kasamahan namin sa church, lalo-lalo na po sa mga kasamahan kong mga nanay kasi I have a group of nanay po na may discipleship po ako sa kanila. And then, so, para bang lumalalim po yung kaalaman ko more sa salita ng Diyos. So, every session po talaga excited ako. And then, yung first day po talaga, yung kay Pastor, yung New Testament survey po, naiyak po ako sa, malapit na po kami sa ending. Kasi yan po bang sabi ni Jesus kay Peter na, Peter, do you love me? Nagrema po talaga siya sa akin. So, niyak po talaga ako yung sabi ng Panginoon na, if you love me, you feed my flock. Yung ganun po. Parang nangusap po talaga ang Panginoon sa puso ko. So, yun po ang nasasabi kong nagmarka po talaga sa akin yun. So, alam ko naman po na kasi yung church po, yung asawa ko, yung pastor, and then noon pa man gusto kong hindi lang ako yung asawa na nagwawalis lang ng church, nagre-prepare ng food. Gusto ko po talagang mas more pa yung gagawin ko paglilingkod para sa Panginoon. So maraming salamat po talaga sa opportunity na binigay ni Lord sa akin. Yan po. Okay. So, ibig sabihin, ang naging covenant po sa inyo, Pastora Joanne, ay yung kagustuhan nyo. Opo, Ibig opo. sabihin, yung puso mo, ibig sabihin, kapareho ng kay Kuya Sandy, there is prompting in your heart that you really want to enroll. Opo, Yung strong desire to enroll in the Bible Opo, yes. school. Ayun. Kaya makikita po natin, di ba, mayroon siya talagang tinatawag na yung covenant ng Panginoon sa atin, yung prompting sa heart natin na mapangyari. Yung desire, yung strong desire given to us by the Holy Spirit. Kasi Holy Spirit ang gumagawa doon sa prompting. Kaya doon pa lang makikita natin that when we talk about covenant, therefore we are talking about Jesus. It is always equivalent to Jesus because if not Jesus, ibig sabihin, there will be no sign in our hearts. There will be no sign in our lives kasi it marks in our life if there is this what we call covenant. So right after here, once we are doing our we are following the covenant, then therefore the promise follows kasi sinabi naman ng Panginoon di ba? Once we obey, hindi ba? Nung sumunod si Abraham, ang sabing ganyan, lahat ng tapakan ng paa ni Abraham ay pagpapalain. So ibig sabihin that is promise. So ibig sabihin yung bang pangako na yun ng Panginoon kay Abraham ay kasama po ba tayo doon? So this is my question now. That promise of God to Abraham that God will bless every land Yes. where Abraham will go is also the same promise given to us? Hindi. O, tanong ko lang po sa inyo.
It is directed, that promise is actually exclusive for Abraham. But Abraham is our spiritual father. Tama po ba? Abraham is our spiritual father. So if Abraham is our spiritual father, therefore, we also receive ang alin? Blessings given to Abraham. Kasi ang sabing ganyan, di ba? Ibibless ng Panginoon si Abraham. So therefore, kapag binless si Abraham, dahil kasi we follow what Abraham did, so ibig sabihin, ganoon din. Kung ano ang binigay ng Panginoon kay Abraham, ganoon din ang ibibigay niya sa atin. Amen. Kaya nga maliwanag ngayon na makikita natin na mayroong mga pangako na totoo, exclusive kay Abraham, pero kapag sinundan natin yung mga bagay na ginagawa nila, ibig sabihin, naaambunan tayo noong blessing na binibigay sa kanila. Kaya mayroong pangako, totoo para sa kanila, pero naaambunan tayo doon sa mga pangako na yon. Ibig sabihin, na ibibigay para sa lahat. Okay? Kaya nga ang susi sa atin, ang pwede lang natin gawin para maambunan tayo ng mga pangako na yan ng Diyos, walang iba kundi yung una, tanggapin ng Panginoong Hesus sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, sumunod tayo kung katulad ng pagsunod na ginawa nitong mga nakikita natin na prominenteng tao sa Biblia dahil kasi nandoon ang pangako ng Diyos. Yes. Another pangako na naambunan tayo. Ephesians chapter 6 verse 2 na ang sabing ganyan, igalang ang inyong mga magulang sapagkat ito lamang ang pangako ng Diyos, ito lamang ang utos ng Diyos na mayroong pangako na maisasalin hanggang sa ika-5 salin lahi. So ibig sabihin, may extension yung pangako na yun. Nandoon ang utos, nandoon ang pangako. So ibig sabihin yung extension, bumababa hanggang sa ika-4 hanggang ika-5 salin lahi. So ibig sabihin, hindi lang yun para sa kanila, kundi para sa lahat. Kaya kapag ang sangkatauhan, alam nilang igalang ang kanilang mga magulang, so ibig sabihin, iyon ang pangako ng Diyos na ibinibigay para sa ating lahat. Meron tayong, ibig sabihin, nasasakupan tayo. We are also included doon sa promise ng Panginoon na blessing, doon sa mahabang buhay na ibinibigay niya, doon sa mga anak na marunong maggalang sa kanilang mga magulang. Kaya nga, ulitin ko, there is always sign. Mayroong iniiwan na senyales sa atin ang Panginoon kapag ang pinag-usapan natin ay pangako. Kaya kung titignan natin sa Old Testament covenants o yung tipan, sa lumang tipan sa Tagalog. Old Testament covenant sa Tagalog, tipan sa lumang tipan. Meron tayong tinatawag na covenant theology. Pag pinag-usapan natin yung covenant theology, ibig sabihin makikita natin ngayon, kay Abraham ba mayroong pangako? Mayroon. Pero mayroon bang covenant dito ang Panginoon sa panahon ni Abraham? Hindi ba ang sabing ganyan, yung seed, kung natatandaan ninyo, yung seed ng babae, darating ang araw, yung seed ng babae ay wawasakin niya ang ulo ng ahas. Diba? So, ibig sabihin, iyon ay isang covenant na kapag lumabas na yung seed ng babae, iyon ang wawasak sa ulo ng ahas. Pero sino ba ang seed na tinutukoy na yon? Nakita natin na yung seed na tinutukoy na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, iyon ay pangako. Kaya ano ang naging senyales nito? Hindi ba nung winasak na yung ulo ng ahas, ibig sabihin nagkaroon na ng tinatawag na yung kaligtasan. Kaya ano ang naging sign dito sa atin? Yung kaligtasan. Nung tinanggap naman natin ang kaligtasan, ibig sabihin ano ang senyales naman sa atin? Yung sign sa atin ay yung marka ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, bawat isang tumanggap sa Panginoong Hesus ay tinatakan, sinelyuhan. All the people who happen to receive Jesus happen to receive the seal of the Holy Spirit.
Okay? Kaya mayroon siyang senyales. Pagdating dito kay Noe, ano ang covenant kay Noe? Yung rainbow. Ano yung rainbow? Dito natin makikita na yung rainbow, ibig sabihin, yun nga nung lumabas ang rainbow, ang sabi ng Panginoon kila Noe, hindi na ulit lilipunin ng Panginoon ang tao o yung sangkatauhan sa pamamagitan ng tubig. Kay Abraham, ano ang covenant kay Abraham? Ibig sabihin, yung ibinigay sa kanya ng Panginoon na kapag iniwan niya na ang Ur at ibig sabihin, iniwan niya na ang Ur at pumunta siya sa mga lugar sa Kanaan na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. Anong sabi sa kanya? Yun ang covenant. Ano yung naging pangako sa kanya ng Panginoon? Ang sabi niya niyan, lahat ng tatapakan niya ay pagpapalain. Pagpapalain ng Diyos. So, hindi lang si Abraham ang pagpapalain, kundi maging yung lugar na pupuntahan niya ay pagpapalain din ng Diyos. Ano yung naging covenant naman kay Moses? Kay Moses, yung covenant, yung 2 tablets of stones na doon nakaukit yung 10 utos ng Diyos. Kaya pansinin ninyo, mayroon mga significant na sign na ibinibigay ang Panginoon sa kanya. Kay David, ano naman yung kay David? Ano ang covenant naman pagdating kay David? So, ibig sabihin, yung ibinigay naman kay David, iyon yung pagtayo ng templo. Kaya maliwanag na makikita natin, ibig sabihin, maliwanag na makikita natin na mayroon ngang sign lahat ng mga covenant na ibinibigay ng Panginoon sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya ano nga ba yung tinatawag ngayon na covenant theology? So, ibig sabihin, pag pinag-usapan natin yung covenant theology, makikita natin ngayon na mayroong framework ang Diyos, okay? Mayroong framework ang Diyos na ipinakikita sa atin sa kasaysayan ng Biblia na nagpapakita ng kung papaanong inaayos ng Panginoon o sinesave ng Panginoon yung sangkatauhan, kung paano niyang tutubusin ang tao sa bawat panahon na yan. Kaya dito kay Adam and Eve, ano yung tinatawag na covenant theology dyan? Hindi ba yung covenant theology, maliligtas lamang ang tao kapag yung seed of the woman will crush the head of the serpent. So, ibig sabihin, yung pagtalo ng seed na iyon kay Satanas. So, ibig sabihin, iyon yung Panginoong Jesus tatalunin niya ang kaaway, si Satanas. Kay Noe, ano yung redemption na ibinigay ng Panginoon pagdating dyan? Hindi ba yung paraan ng redemption dyan sa panahon ni Noe, sabing ganyan, yung sinong magtiwala doon sa mga mensahe na ibinigay ni Noe sa mga tao na pumasok doon sa arko, ang siya lang maliligtas doon sa tubig. Dahil uulan. 'Di ba? Ang mensahe ng Panginoon, sabihin mo sa mga tao na uulan at tataas ang tubig. Anong ginawa ng mga tao? Pinagtawanan si Noe. Noong sinabi niya yun, nung pinasabi sa kanya ng Panginoon na gano'n ang mangyayari. Kaya noong pinapasok niya yung bawat pares ng hayop, nung pinapasok niya doon, ibig sabihin, hindi na yung mga tao, sino lang ang nangyaring nakapasok doon sa arko. Hindi ba yung 3 anak lang ni Noe at saka yung kanyang asawa. Ibig sabihin yung mga asawa ng 3 anak niya at saka yung kanyang asawa lang. So ibig sabihin 4 na pares lang na tao sa kasaysayan dito sa Noah's Ark yung nakapasok. Ibig sabihin maliwanag na ipinakikita rito kung paanong tutubusin o ililigtas ng Diyos ang sangkatauhan. Ganoon ipinakita rito. Papaano naman kay Abraham? Sa panahon naman nung kay Abraham, ibig sabihin conscience kasi ang usapan dito sa panahon ni Abraham. Ibig sabihin,
Sa bawat makakausap din ni Abraham, kung papaano ang Panginoon sa kanila kapag alam nilang sundin yung mensahe ng Panginoon sa kanila na ibinibigay sa kanila, ganoon ang paraan ng kaligtasan sa kanila. Kaya nga ibig sabihin, kapag yung binigay nila na order ay sinunod ng mga taong pinagsasabihan nila, yun lang yung nakakasunod sa Panginoon. Ganoon naliligtas nung panahon nung panahon ni Abraham. Ganoon ang covenant. Ibig sabihin kung papaanong yung conscience mo ay sumusunod doon sa kung ano ang binibigay sa iyo na mensahe ng Panginoon. Kay Moses, ano ang paraan ng kaligtasan? Sa panahon ni Moses, kinakailangan sumunod doon sa 10 utos ng Diyos. Ibig sabihin, ang paraan ng kaligtasan sa panahon ni Moses ay kinakailangan makasunod doon sa 10 utos ng Diyos. Pagdating naman kay David, ibig sabihin, ang paraan ng kaligtasan dyan ay kung papaanong sumusunod doon sa sinasabi ng mga propeta hanggang kay Jeremiah at saka kay Ezekiel. Kaya kung papansinin natin, yung covenant ng Panginoon simula dyan kay Adam hanggang dito sa mga, ibig sabihin, hanggang kay Malakya sa Lumang Tipan, makikita natin na yung pattern na nakabigay na covenant sa kanila ay yung tinatawag na covenant theology. Kaya mapapansin ninyo nakalagay dito sa ibaba ng PowerPoint presentation ko, nakalagay covenant theology. Kasi kapag sinabi nga natin, ulitin ko, pag sinabi natin covenant theology, framework iyon, okay? Framework iyon kung paanong ipinakikita sa kasaysayan o sa istorya yung kung paanong maligtas ang sangkatauhan. Okay? Pinakikita yung paraan ng kaligtasan sa sangkatauhan. Kaya mapapansin natin kanina, sa mga pinag-usapan natin kanina, the covenant, tama ba? The covenant point toward Jesus Christ. Ibig sabihin, yung tipan na mayroon tayo na nakikita natin, iisa lang ang tinuturo niyan, si Hesus Kristo, si Jesus Christ pa rin. So, ibig sabihin, yung framework ng kaligtasan. Kaya, when we talk about covenant theology, ulitin ko, that is the framework of redemption. Kaya nga, ulitin ko, kaligtasan ang tinuturo kapag pinag-usapan ang covenant. Okay? Covenant. Kaligtasan kay Kristo. Kaya kahit doon sa mga pangako, pansinin ninyo, kapag binigay ang covenant, right after nandoon ibinibigay ang pangako. Pansinin ninyo, kapag binigay ang covenant, ibig sabihin, nandoon susunod ng pangako. Makikita ninyo kung papaanong yung tawag dito, kung papaanong yung gustong mangyari ng Panginoon sa bansang Israel ay mapangyari. May binibigyan niya ng kasi kapag mayroon promise, kaakibat kasi doon yung blessing. Tama ba? Ulitin ko, pag sinabi kasing promise, ang kaakibat doon ay blessing. Pero pagka pinag-usapan kasi natin ang covenant, ibig sabihin kasunduan ng dalawa. Para nang sa ganon, yung pangako ng Panginoon ay makamit. Ulit, ang covenant ay kasunduan o tipan ng dalawa na kapag nanatili tayo dito sa kasunduan, mayroong pangakong katapat yung mga pagsunod mo na doon. Kaya dito natin ulit makikita yung kahalagahan pag pinag-usapan natin yung covenant, parang ganito yan, yung batas is equivalent to covenant plus promise. Ulitin ko, pag sinabing law is equal to covenant plus law. So, ibig sabihin, kapag yung covenant nagagawa natin sa Panginoon, yung kasunduan natin ng Diyos ay nagagawa natin, yung promise o yung blessing ay nakasunod. So, ibig sabihin, mangyayari ito kasi alam nating sumunod doon sa kautusan ng Diyos. Okay? Kaya, kung papansinin ninyo, yung pinakita ko sa inyo kanina, law, tapos nakalagay covenant and promise o kaya commandment.
Kaya maliwanag ngayon na kapag pinag-usapan natin ang covenant or Old Testament covenant, ang pinag-uusapan dito ay redemption. Ibig sabihin kaligtasan, yung pattern of redemption through Jesus Christ. Kaya maliwanag iisa lang. Hindi siya pare-pareho ng panahon. Si Adan, si Noe, si Abraham, si Moses, si David, yung mga prophets, ibig sabihin, hindi siya pare-pareho ng panahon. Pero mayroong framework. Pag pinag-usapan natin ang framework, structure. Mayroong structure pagdating sa redemption. Pag sinabi nating redemption sa Tagalog, pagtubos. So, ibig sabihin, may structure sa lumang tipan, mayroong structure ng pagtubos ang Diyos sa sangkatauhan. Hindi pare-pareho ito. Ulitin ko ha, hindi pare-pareho yung structure of redemption. Okay? Kaya pag pinag-usapan natin, may naligtas kaya sa ganito, naligtas kaya sa panahon ni ganito, may naligtas kaya sa panahon na ito, may naligtas kaya sa panahon na ito. Ibig sabihin, mayroong panahon ibig sabihin, mayroong framework ng kaligtasan na ginagawa o ginawa ang Diyos sa kanya-kanyang panahon. Ibig sabihin, sa regime ni Adan, sa regime ni Noe, sa regime ni Abraham, ni Moses, ni David, and ng prophets, ibig sabihin, mayroong iba't ibang framework ng redemption of sins. Okay? So, ganoon siya. Next. So, dito natin ngayon makikita, okay, tapos na tayo sa kasaysayan ni Abraham. Punta tayo sa Exodus and the Sinai Covenant. So, kanina, Abrahamic Covenant. So, this time, let's look at the Exodus and the Sinai Covenant. One of the most important events in the Pentateuch is the deliverance of Israel from Egypt recorded in Exodus. Okay? So, ayun siya. Pagdating sa Sinai Covenant, ibig sabihin, dito natin makikita yung 10 utos ng Diyos Tama po ba? Ganoon ang mapapansin natin. Pero balikan ulit natin. Doon sa covenant theology, ang sabi rito, there is this framework of redemption for humanity. Pero pag pinag-usapan naman natin, kung titignan naman natin yung tinatawag na Sinai Covenant, ibig sabihin ano naman ang pinatutukuyan dito sa Sinai Covenant na ito. So kung titignan natin dito sa Sinai Covenant, yung tinatawag, the other word for Sinai Covenant is the Mosaic Covenant. So ibig sabihin panahon ito ni Moses. Kaya papaano ang pakipagtipan ng Panginoon sa sangkatauhan during that time? Noon sa panahon ni Abraham, yung kung papaanong sumunod si Abraham sa tinig mismo ng Diyos Kaya kapag marunong kang makinig sa panahon ni Abraham sa tinig ng Diyos, ibig sabihin at marunong kang sumunod, nandoon ang kaligtasan sa iyo. Ganoon ang framework of redemption. Sa pagdating dito sa Mosaic Covenant, ito ay conditional. Okay? Conditional pagdating dito. Bakit conditional ang tinatawag na Mosaic Covenant? Bakit conditional siya? Hindi ba? Ang usapan dito ay tablets of stone na nakalagay ang 10 utos ng Diyos. Ang sabing ganyan sa Bagong Tipan, kapag nasunod mo ang siyam, hindi mo nasunod ang isa. Ibig sabihin, baliwala yung siyam na nagawa mo. So, ibig sabihin, pag pinag-usapan natin itong Mosaic Covenant, medyo parang ang hirap ng structure of salvation or yung structure of redemption.
Kasi ang usapan nun, pag sinabi nating redemption, kaligtasan kasi yun ng sangkatauhan. So, ibig sabihin, pag pinag-usapan natin ang Mosaic Covenant, lumalabas ngayon na kinakailangan masunod natin ang 10. Dahil 10 ang utos. At bukod doon sa 10, mayroon pang mga ibinigay na kautusan na makikita natin dito sa Numbers at saka sa Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Mayroon mga liit-liit na utos na nakalagay doon. So, ibig sabihin, paano kung hindi natin nasusunod yung 10 na nga lang sa 10 utos ng Diyos nahihirapan nga sumunod ang sangkatauhan. How much more doon pa sa mga liit-liit na nakasaad dito sa Deuteronomy, sa Leviticus, at saka sa Numbers. Kaya kung papansinin natin, it is really conditional. Ibig sabihin, paano kapag hindi mo natupad? Diba? Kaya kung papansinin natin, mayroon tayong tinatawag dito sa mga conditional na ito, dito ngayon pumapasok yung pag-establish nila ng mayroon kang tinatawag na yung blood ratified agreement. Ano yung blood ratified agreement na ito? Kinakailangan kang mag-alay ng dugo. Ano yung pag-aalay ng dugo na ito? Ibig sabihin, kinakailangan mong mag-alay ng mga hayop na inaalisan ng dugo. So, yung mga ganoon. Ibig sabihin, ang hirap sumunod pagdating dito sa tinatawag natin na Mosaic Covenant. Bakit? Ulitin ko, kasi conditional siya dahil kinakailangan mong tapatan yung kasalanang nagagawa mo. Ibig sabihin, hindi ba mayroong nire-require dito na kung anumang klase ng hayop, bilang ng hayop na iyong ihahandog para nang sa ganun, mapawalang sala ka doon sa mga ginagawa mo na kasalanan. So, ganun siya. Kaya makikita natin, ibig sabihin, medyo parang humihirap ang yung structure of redemption. Okay? Ulitin ko, parang bumibigat yung structure of redemption or yung framework of redemption. Kasi doon sa panahon ni Abraham, kinakailangan mo lang sumunod doon sa tinig na binibigay sa iyo ng Diyos. Pero pagdating dito sa Mosaic, ibig sabihin kinakailangan mong masunod yung 10 utos ng Diyos at saka yung iba pang mga batas. At yung mga kasalanang nagagawa mo, tapatan mo iyon ng mga hayop na nire-require sa iyo. So, ganoon siya. Kaya kung papansinin natin, medyo mahirap yung Sinai Covenant or yung Mosaic Covenant kasi conditional siya. Hindi ganoon kadaling masundan ito. Next. Kaya kung papansinin natin, okay, kung papansinin natin, balikan ko lang ulit, baka meron. Okay. Kaya kung papansinin natin, doon sa Israel's slavery in Egypt, sabi ganyan, after the time of Joseph, the Israelites grew into a large nation in Egypt. A new Pharaoh enslaved them and oppressed them severely. Noong kasing napunta ang mga Israelita sa Ehipto. So sige nga, sino ang merong alam ng kwento na yun dito? Pwede bang kwentuhan muna ako para medyo yung aking tonsillitis ay mabawasan ng konti ang sakit? Sino ang pwedeng magkwento sa atin ng istorya ng kung paano silang naging slave sa Egypt, ang 12 tribes of Israel? Sige, sino po ang pwedeng magkwento? Hello po. Sino po ang pwedeng magkwento? Para mapahinga lang po yung lalamunan ko. Gusto niyo pong magtawag ako? Okay, kunin natin sino? Ayun, si Kuya Arlan. Hello po. Si Hello Kuya po, Arlan. Pastora. Good evening po. Okay.
O sige. Yung istorya nung mapasok ang ang Israelista sa mga taga-Ehipsyo. Ang story po kasi na alam ko po yung patungkol po sa 10 plagues na po ng Egypt. Okay? Yun po. Ayon po sa yung pagkakaalam po. So, yung 10 plagues po ng Egypt ay ginawang paraan ng Panginoon para maalis yung enslavement ng mga Israelites sa Egypt. So, yung 10 plagues po na yun ay nagsi-symbolize po na mas makapangyarihan po ang ating Panginoon kaysa sa Panginoon ng mga false gods ng Egypt. Tulad po nung Nile, nung may mga symbols po na tinalo po ng ating Panginoon yung Diyos na kung sino man nag-govern sa ganong aspeto patungkol po sa mga bawat plagues hanggang sa nakaalis na po yung sa last plague po, yung 10th plague po na papatayin po yung kauna-unahang lalaking anak sa bawat henerasyon po hanggang sa namatay na nga po yung panganay na anak ng Paraon kaya po napilitan na po siyang paalisin. Pero siyempre po parang hindi po masyadong natanggap kaya nagbago po ang isip nung Paraon kaya hinabol po sila hanggang makarating po sila sa Red Sea. Sa ibang po, nag-aaral, Red Sea daw po ang sea na napunta ang mga Israelites kung saan po hinati po yan para makatawid po yung mga Israelites sa Okay? kabilang dako ng ng sea. Tapos through day and night hindi po binabayaan ng Panginoon yung Israelites sa wilderness. At pagka mainit po tuwing umaga may hangin po na andyan para malamigan po yung mga Israelites. Paggabi po para pong umaga dahil may parang buhawi po na apoy ganun para po sila ay hindi madilim ang pagkagabi. Tuwing umaga may pagkain po sila na tinatawag pong mana na nakokolekta lang po tuwing umaga at doble po tuwing isang araw dahil nga po mayroon pong para po i-respect yung Sabat para po meron pong pagkain para sa Sabbath day na araw ng pamamahinga na importante po sa Panginoon. And then dahil nga po sila ay dahil nga po andyan si Moses, siya po ang nag-govern sa kanila sa mga Israelites hanggang sa minsan na tinawag po ni Moses si Moses ng ating Panginoon umakyat po siya sa bundok ngunit dahil nga po mainipin or sa pag-aaral nga po natin nung karaan nagkaroon po ng disobedience or hindi po sila sa pag-aantay kay Moses hanggang sa gumawa po sila ng sarili na ng Diyos. Tapos kasabay naman po ng pagbaba ni Moses sa dala-dala po yung 10 utos ng Diyos na susundin po dapat ng mga Israelites. Kaso po ayun nga po. Ano pa ba? Okay, thank you. Ayan po. Ayan po. Sige po. Sige, si Kuya Jerome, paano bang nakapasok sa Egypt ang mga Israelites? Kuya Jerome, paano nga bang nakapasok sa Egypt? O sige, si Kuya Aris habang naghintay tayo kay Kuya Jerome. Try po. Good evening po. Medyo nauubo din. Kung matatandaan po natin yung story po ni Joseph. Bago siya mapunta ron, ibinenta po siya ng mga kapatid niya. Naging po siya pag-aari ng isang mayaman hanggang napunta po siya kay Potiphar at inakusahan siya nung asawa na may tangka daw sa kanya
at nakulong po siya. After doon, nung makulong po siya, nagkaroon siya ng pangitain through panaginip. Kaya niyang ipaliwanag yung mga yung mga panaginip. At doon po siya naging malapit doon sa hari. So sa madaling salita po, naging tauhan siya ng hari, naging second in command siya. At alam naman po natin yon, yung kwento na yon, nung dinala niya doon yung mga kapatid niya sa Egypt. Dinala po ni Joseph yung mga kapatid niya doon sa Egypt hanggang yung sa lifetime po niya. After po noon, nang mamatay na si Joseph at mamatay na rin po yung Pharaoh, nagkaroon ng bagong Pharaoh, yung Egypt. At nakita po niya na mas marami na yung yung lahing Israelita o yung lahi ni Joseph. Wala pang Kaya yung Israelita ginawa dyan. po niya ay in-enslave niya po ulit, pinahirapan niya yung mga Siyempre yung mga Ang Israelita na. lahi po ni Joseph. Ayun po yung nabasa ko lang po. Okay. Okay, thank you. Sige, lagyan ko muna ng marka yung nagre-resign. Okay, so tama naman yung mga kwentong binigay ninyo. Tama naman yun. Walang mali doon sa mga kwento ninyo. Pero gusto ko lang idagdag dito sa kwento. Noong naging actually, naging apple of the eye nga si Joseph doon eh. Diba? Naging apple of the eye siya doon. Dahil nga, ayun nga, na nagustuhan siya nung ni Potiphar. Pero kung papansinin natin, nagsimula kasing nagkaroon ng struggle ang mga Israelita dyan. Inilagay, nung una kasi, inilagay ang bansang, yung magkakapatid dito sa Gerson, nilagay doon. Piniling lugar na yon para sa mga Israelita. Kaso, yung unang naging kausap ni Joseph para diyan sa kanyang mga kapatid, nung namatay na iyon, nagbago ang pamunuan doon sa trato pagdating sa kanyang mga kapatid. So dito natin ngayon makikita na yung sinabi ni Kuya Aris na tawag dito, yung parang inalipin na sila ng todo kasi nga nawala na yung taong namamagitan sa kanila kay Joseph at saka doon sa yung dating governor. Kaya ibig sabihin inialis yung taong naging dahilan para sila ay bigyan ng pabor sa pagtira nila doon sa Jerusalem. Kaya noong mas mabilis kasing manganak ang mga Hebreo, ibig sabihin sa kanila, pagka nanganak sila, parang isang irihan lang, lumalabas ka agad. Kaya ganoon kabilis na dumami yung mga Israelita sa kanilang panahon. Kaya tama ayun, nakikita nila na mas nangingibabaw yung bilang ng mga Israelita. Kaya ang ginawa nila, inalipin nila ng todo dahil inalis nga sa kanila yung pribilehiyo na unang nakuha nila at dumadami sila. Kaya nangyari ngayon yung tinatawag na pagbabago sa pagtrato na sa kanila. Kaya dito natin ngayon makikita na yung oppression sa kanila ay grabe. Lalo na nung dumating na rin itong si Moises. Kasi yung kwento ni Kuya Aris, nasa ano yun eh, nasa Genesis. Pero yung pagtawid na nila, nung napunta na sila doon sa Egypt, ibig sabihin, nandoon na yun sa Exodus. Iyon na yung panahon na ipinanganak si Moses. Kaya yung nakuha ito ng prinsesa doon sa Ehipto, nung inalagaan, ganoon ang nangyari. Ibig sabihin, ayun na, doon na ngayon yung kwento na talagang pinahirapan na gumigiit sila, pero hindi sila binibigyan ng mga pantali doon sa uhay na nagagapas nila. So, ibig sabihin, sila na nga ang gumigiik, sila pa ang nagpo-provide ng kanilang panggapas at saka ng pantali. So, sa kanilang mga kinikita, kulang na yung kanilang kinikita dahil kasi
sila ang gumagastos at naghahanap ng kanilang panggapas at saka pantali. So, ibig sabihin, makikita natin yung oppression dito, matindi yung pagsiil doon sa karapatan at saka doon sa pahirap na binibigay ng mga Egyptians dito sa mga Israelites. Kaya dumating ang pagkakataon na hindi ba nagkaroon nga nung iniligtas na ni Moises diyan, yung isa sa mga Hudyo na pinahirapan, ang ginawa ni Moises, ang pinatay niya yung isang Egyptians. Ang ginawa niya, itinago niya yung pinatay niya na Egyptians. Kasi nagsisimula nang lumalabas yung kanyang kung anong talagang lahi mayroon siya. Kasi yung leaning niya, nagiging evident sa kanyang mga gestures, yung leaning kung kanino siya. So, ibig sabihin, sabing ganyan sa Exodus chapter 3, dahil sa sobrang oppression na ibinibigay ng Egyptian sa kanila, ang ginagawa ng mga Israelita, umiiyak. Lahat ng hirap na dinaranas nila sa panahon na yan ng mga Egyptians, umiiyak sila. Habang sila gumigiik, umiiyak. Sa kanilang pagbubuhat, umiiyak. So, ibig sabihin, ang sabi sa Exodus chapter 3, narinig ng Diyos ang pag-iyak ng kanyang bayan. So, ibig sabihin, sa Exodus chapter 3, kung babasahin ninyo iyon, yung buo na iyon, makikita ninyo, and God heard the outcry of Israel. Ulitin ko ha, and God heard the outcry of Israel. So, ibig sabihin, dito sa oppression na ibinigay ng Egyptians sa kanila, yung outcry nila, ang sabi ng original text, yung outcry na iyon ay hindi lang basta pag-iyak, kundi ang outcry nila, it is equivalent to lamentation. Ibig sabihin panaghoy. Pag sinabi nating panaghoy, iba kasi yung hikbi, iba ang panaghoy. So when we talk about outcry, it is lamentation. When we say lamentation, yung bang alam niyo yung umiiyak na yung halos kapusin na ang hininga. Iba ang hagulgol. Ang hagulgol ay sobrang pag-iyak. Pero ang hikbi, ibig sabihin nito, yung you lost your air. Yung pagpasok ng hangin sa iyo na nakakapusan ka. Mas marami ang paglabas ng hangin coming from you, mas marami ang exhale, less ang inhale. Kaya kapag gano'n ng klase ng iyak, yung hikbi nga o yung outcry, sabing ganyan, iyon ang klase ng iyak na umaabot sa trono ng Diyos. Ulitin ko ha, iyon ang tipo ng iyak na umaabot sa trono ng Diyos. Kaya kung nakikita ninyo yung aking cover photo sa FB, kung nakikita ninyo yung cover photo ko sa FB, yung nananalangin, ang expression ko doon, ang nakalagay doon, that is exactly the meaning of the word outcry. Nakalagay doon, Magnalia Day. Nakalagay doon, Magnalia Day. So, ang ibig sabihin ng Magnalia Day, faith plus outcry is equal to immediate action of God. Kaya ang ibig sabihin ng Magnalia Day, immediate action of God. Kaya kapag ka tayo nananalangin, mahalaga sa Panginoon na kapag ka nananalangin tayo, nandoon yung humility sa ating pananalangin. Mas maganda, hindi ko naman sinasabing mag-iyak-iyakan ka, pero yung panalangin na halos kapag ka nananalangin ka ay na umiiyak ka. Iyon yun. So, ibig sabihin, kapag ka ikaw ay nananalangin na nandoon ng pag-iyak, yung pagtulo ng luha, ang sabi nga ganyan ulit ng Biblia, na yung bawat patak ng luha ng kanyang anak, katulad nito ay samyo ng mabangong
ang tawag dito, Nangyayari sa atin equivalent ba ito yan? doon sa mere. Pero kadalasan pag nag-praise, Katumbas ito sa mere. Saan ba ginamit yung mere? yung outcry. Hindi ba nung ipinanganak ang Panginoong Jesus, mayroong tatlong wise men na naghandog sa kanya, ginto, frankincense, and myrrh. So, ibig sabihin, yung myrrh na iyon ang ginagamit kapag gusto mong yung insenso ay mabango. So, ibig sabihin, yung bawat patak ng luha ng anak ng Panginoon, ang katumbas nito ay myrrh. Kaya nga yung outcry na ginawa ng mga Israelita dito sa Exodus chapter 3, ang sabing ganyan, umabot sa trono ng Diyos yung pag-iyak, narinig ng Panginoon sa kanyang trono, yung bawat pag-iyak, ikbi ng kanyang mga anak. Kaya anong ginawa? Ibig sabihin, kapag ganoon ang ginagawa mo, yung outcry, there is this what we call yung Magnalia Day. At yung Magnalia Day, ito yung mabilis na pagkilos ng Diyos. So if you really want to receive immediately God's answer, therefore you need to use faith plus outcry. Because faith plus outcry is Magnalia Day. God's immediate action. So illustration lang na gusto kong ipakita sa inyo when we talk about Magnalia Day. Yung siko ninyo, hindi ba yung joints na to? Subukan ninyong naka-close fist ka, iumpog mo to. Hindi ba mayroon tendency na bumubukas ang kamay? Sige, kahit hindi tayo physically magkakasama, pero try it ngayon, try ninyo. Naka-close fist, pagkatapos itong siko ninyo rito, subukan ninyong yung iuntog, mayroon kayong mararamdaman na biglang gagano ng kamay. Bumubukas yan ng pusa. So, ibig sabihin, this is an example of yung effect ng Magnalia Day sa Diyos. Dahil, natatandaan ninyo, yung sinabi ko sa inyo, kung ano ang characteristics ng Panginoon na ibinigay sa atin, and that is anthropomorphism. Again, yung anthropomorphism. Ano iyon? Yung character ng Panginoon, yung emotion ng Panginoon, yung being ng Panginoon, binigay niya sa atin when we were created. Sa Genesis chapter 2. Kaya maliwanag ngayon na ang Panginoon, kahinaan ng Panginoon, yung nakikita niyang umiiyak ang kanyang anak. Ulitin ko, kahinaan ng Diyos na nakikita niyang umiiyak ang kanyang anak. So that is outcry. Kaya nung umiyak ang mga Israelita dito sa panahon ng sila ay inalipin sa Egypt, ibig sabihin ganoon ang kilos ng Panginoon. Kaya anong nangyari? Tama yung sinabi na kwento kanina. Kaya nga dumating yung pagkakataon na yung 10 salot, noong ibigay na ng Panginoon yung kanyang action, sinabi niya na kay Moises, o sige, kausapin mo si Paraon, sabihin mo sa kanya, palayain na yung aking bayan. Sabi niya ganyan. Ako ang kikilos kasi si Moses ayaw niyang sumunod kasi nga alam niya kung sino si Paraon. Pero sabi ng Diyos sa kanya, sige, kausapin mo. Ako ang sasayo, papatunayan kong kasama mo ako. Kaya nga yung 10 salot na yon ay isang mga patunay ng Panginoon na siya ay tunay na Diyos. Bakit? Ang tanong ko lang dito, bakit yung 10 na iyon ang ginamit? Marami naman pwedeng gamitin. Bakit yung locust? Bakit yung frog? Bakit yung grasshopper? Bakit yung mga yun ang ginamit na halimbawa doon sa 10 salot? O anyone can even react. Bakit kaya yung 10 na yun? Marami naman. Bakit yung langaw? Bakit yung palaka? Bakit yung grasshopper? Bakit yun yung mga ginamit? Hindi ba pwedeng kalabaw na lang? Hindi ba pwedeng kabayo na lang? O kaya asno? O kaya sa kanila mayroon silang, hindi ba marami silang mga hayop doon? Camel. Pero bakit yun ang ginamit sa Egypt na mga hayop?
Sinong gustong mag-react? Kaya ang tingin nila sa ano, Hello po? Bakit iyon? Bakit na ginamit iyon? Si Kuya Arlan gusto sumagot? Ayun po, good evening po ulit. Tulad nga po nung sinabi ko, yung mga plagues po, ginamit po ng Panginoon yun para pakita po na kung sino po yung mas or tunay na Diyos. Ayan, sa mga false na gods po ng mga Egypt, katulad po ng Nile. Ang Nile po kasi ay yung una po sa salot, yung water turned to blood, lalo na po yung Nile River. So para pong pagpapakita yun, yung Nile po kasi doon po sila kumukuha ng buhay. Yung mga crops po na doon po sila kumukuha ng tubig. Ayan po. Kaya nagbibigay po ng abundant life po yung Nile. Ngayon po, nung nag-turn po naging dugo po yun, namatay po lahat ng kanilang mga tanim, ganun po, nawalan po ng buhay. Then, katulad nga din po nung darkness. So, may God po sila na ang pangalan ay Amun-Ra or Sun God. Pinadilim po ng Panginoon yung araw na nagpapakita na kaya ang padilimin ng Diyos na buhay ang araw na kanilang pinakamataas na God nila. And then yung last plague po na 10th plague po sa pagkakatanda ko po ay ang pinakitaan po nun ay kay Osiris po na God of the underworld po nila, na ayun po Okay. ayun po, so yun na Thank po yung you. mga natatandaan ko. O sige, si Kuya Joey. Kuya Joey, naka-raise ang hand. Ito po, Pastora. Nga ano po doon na ano ko lang din po naalala ko po. Yung mga hayop po, yung bakit po yun yung mga ginamit ng Lord para ano. Kasi ito po yung mga kumbaga, yun nga po parang nabanggit na rin po ni Brother i-challenge po yung yung mga gods ng mga Egypt ni Pharaoh. Kasi po may mga gods po sila sa harvest and sa iba't iba po yung pregnant po no, yung iba't ibang animal po na ginamit doon no. May may mga kanya-kanya po silang Diyos na pinaniniwalaan pati po doon sa yung God Apis, iba ba yung naalala ko po noon, and yung swarming insects, ba't po yun yung ginamit? Dahil po, para maipakita ng Diyos po na masigit po siya makapangyarihan sa mga Diyos na pinaniniwalaan ng mga Egyptians. Okay. Okay. So, ibig sabihin, dito natin makikita na lahat kasi ng mga ginamit doon sa 10 plagues na iyon, makikita natin, ang mga Egyptians kasi maraming Diyos. Okay, marami silang dinidiyos. Ibig sabihin, yung mga hayop, lahat ng mga bagay na nakikita nila, karamihan na nasa ibabaw ng lupa, ibig sabihin, kinoconsider kasi nila iyon as small god. So, kapareho din ito ng mga Greeks na marami silang dinidiyos. So, ibig sabihin, maliwanag na makikita natin dito, tinapatan ito ng Panginoon para patunayan na totoo ang sinabi ninyo kanina. Pinakikita ng Panginoon na higit na makapangyarihan siya kaysa doon sa mga ginamit dito sa 10 pages na ito. So, ibig sabihin, pinatunayan ng Panginoon na siya ang supreme. Okay? Siya ang supreme. Kaya, ano yung gustong ipakita dito sa atin ng Panginoon? Hindi natin pwedeng lamangan ang Panginoon sa lahat ng bagay dahil siya nga ang supreme being eh. Kaya nga sinabing siya ang supreme being eh. Kasi ibig sabihin, walang hihigit sa kanya. Siya na ang ultimate. Siya na ang pinakamataas. Kaya, sinira lang ng Panginoon yung pananampalataya o yung paniniwala ng mga tao rito sa Ehipto, yung kanilang pagtingin sa mga bagay na ito. Kaya pansinin ninyo anong ginawa ni Pharaoh? Tuwing napatunayan nila Moses na yung Diyos ang higit kaysa doon sa
dinijus nila, hindi ba pumapayag si Pero? Pero mayroon kasing taong nagsusulsol kay Pero na kapag pinalis mo yan, ganito ang mangyayari. Ibig sabihin, mayroon sumusulsol kay Pero. Kaya kahit na pinalaya niya na, binabalik niya ulit. Ibig sabihin, dumating siya sa point na sabi tuloy ng Panginoon, I will harden his heart. So, kasi patutunayan pa rin sa kanila kay Pero na siya pa rin ang higit. Kaya, correct, ibig sabihin, ginamit ng Panginoon yung lahat ng mga iyon pagdating dito sa plagues kasi gustong tapatan ng Panginoon yung kakayanan ng mga iyon na pagdating sa harapan ng Diyos, walang magagawa ang mga dinidyos nila. Pero ang Diyos na buhay ay mayroon. Okay? Kaya nga dito makikita natin na sobra ang dinanas ng mga Egyptians. Ng mga Israelites pagdating dito sa Egyptians. Kaya kung papansinin natin, eto na tayo ngayon. So ano ngayon yung kahalagahan ng tinatawag natin na Sinai Covenant? Sa usapan natin na ito, ano ngayon ang kahalagahan ng Sinai Covenant? So meron tayong 5 questions dito. What is the significance of Sinai Covenant? Describe what is meant by covenant. What is its essential and constitutive elements? Ano yung mga elementong nakasama rito na talagang sabing ganyan, yung sa well-being natin ay talagang mapopromote ang well-being natin. So, describe din ang Ark of the Covenant and Tent of Meeting. Paano ba ang itsura ng Tent of Meeting noon? Yung tolda ng tipanan sa Tagalog. So, anong masasabi ninyo o i-explain ninyo? Ano ba yung Tent of Meeting? Anong mayroon dito? So, describe briefly the different types of laws found in the Pentateuch and then what are the case law and the apodictic law? How do they differ? So, ibig sabihin, iiwan ko sa inyo itong mga tanong na ito para iyan ang pag-usapan natin sa susunod na meeting natin. Okay? Ulitin ko, iiwan ko sa inyo itong tanong na ito. Anyway, i-share ko ulit sa inyo yung PowerPoint para nun makita ninyo itong tanong na ito.